Jacob POV. Wala sa isang sekretong silid na hindi nakikita ng mga bisita, ay malaya akong pinagmamasdan si Kim. Napakaganda talaga niya, lalong lumabas ang hubog ng kanyang katawan sa hinanda kong damit para sa kanya. Mula sa itim na Gucci crystal ball gown na kanyang suot-suot, lumitaw ang pagkabilog ng kanyang dibdib mula sa malalim na V-neckline. May palamuting mga bato sa neckline, braso at pababang linya ng mga makikinang na kristal. Tinernyahan niya to ng set na rare pearl drop earrings and double pearl necklace. Kuminang ang kanyang ganda ng mga sandaling to. Dumako na ang host sa huling bahagi ng event. Bago pa man magsimula, ay naabisuhan ko na siya sa mangyayari makalipas ng ilang minuto. Kinakabahan ako para sa huling parte ng event na to, dahil ito ang oras ng pinakahihintay ko. Kukuhanin ko ng pagkakataong to para sa malaking bagay na aking iaanunsyo. Sa Kuwait pa lang, naihanda ko na ang lahat. Sinigurado ko magiging memorable ang araw na to para sa aming dalawa ni Kim. Ladies and gentlemen, bago magtapos ang ating event, inaanyayahan namin si Miss Kim. Pumunta sa balkon, sama-sama po tayo magpunta sa labas. Pag-aanunsyo ng host, nagsunura naman ang mga panauhin. Madaming mga pulis na nakabantay sa buong paligid, kaya safe ang lahat para sa palabas na to. Dumadagong-dong ang mga kaba sa aking dibdib na maglakad na si Kim papunta sa balkon. Namatay ang ilaw at tanging spotlight lang para kay Kim ang bumukas. Nakita kong rumihistro sa kanyang muka ang matinding pagtataka. At bigla namang bumukas din ang ilaw na nakatapat sa akin. Kasabay ng pagbukas ng ilaw, ang pagtugtog ko ng piano para kay Kim. Inimbitahan ko rin si Mr. Gabriel para sabayan ng kantang aking pagtugtog. Siya ang singer-composer ng paboritong kanta ni Kim na Nothing's Gonna Change My Love For You. Naluluha niya si Kim sa aking ginagawa. Naglakad siya papalapit sa akin. Nginitian ko lang siya habang patuloy ang aking pagtugtog. Napapatakip siya sa kanyang bibig. Ilang hakbang pa lamang mula sa kanyang paglalakad ay bumukas muli ang isang spotlight na nakatutok naman sa orkestra na nasa dalampasigang basta. Sumabay ang mga to sa aking pagtugtog. Napaka-magical na gabing to para sa akin. Gusto kong ibigay ang the best para kay Kim. Nilapitan naman si Kim ng isang usherette na umaalalay sa kanya para papuntahin siya sa isang spot. Nang makapwesto na siya sa gitna, ay bigla akong huminto sa pagtugtog ng piano. Kinuha ko ang mic at nagsimula ako magbigay ng aking speech. Hi Kim, nahihiya akong sabi. Alam kong hindi ka sanay sa mga ganitong pangyayari at ako rin naman. Ito ang una at huling beses na gagawin ko to. Kim, I know that we started by mistake, but I would say that this is the best mistake that happened to my life. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sabay niya tayong dinala sa Boracay ng mga oras na yon. Thankful ako kasi sa dinami-rami ng lalaking lumapit sa iyo ng mga oras na yon, ay wala kang napiling samahan kundi ako. But of course, dahil sa nawalan ka na ng choice, dahil sa sobra kitang kinulit. Nagtawa na naman ang buong crowd. But I want you to know na hindi ako ganun kakulit. It just happened that you are different. From the first time I saw you, I know you're special. Nangingilid na ang luha ng aking mga mata. Inaamin ko, saksi ng lahat ng tao dito sa event, sa unang beses kitang nakita. Alam ko at sigurado ako na ikaw na babaeng gusto ko makasama habang buhay. Ang babaeng magiging mami na magiging anak ko. Ang babaeng huling makikita ko sa pagpikit ng aking mata sa gabi at unang mamumulatan ng aking mga mata sa aking paggising. Alam ko naguguluhan ka na. But Kim, I wanted to ask you. Biglang sumabog ang fireworks sa dagat. Lumabas ang salitang Will you marry me? Will you marry me? Again? This time for real? Nakaluhod ako sa kanyang harap. Dala ang binig kong pink solitaire diamond ring. Narinig pa namin ang crowd na naghihiyawan. Please say yes! Haniya ng mga to. Lahat ng to ay documented. Nag-arkila ako ng sikat na videographer mula sa Pilipinas. Isa pa, ay naka-video din to dahil sa mga press na present din sa event na itong oras na yon. Naiiyak na sumagot sa akin si Kim. Jacob, why me? Ang daming babae, bakit ako? Sigurado ka ba?
Naguguluhan niyang tanong. Kim, I don't want anyone but you. Only you, Kim. Nakangiti ko namang sagot. Please, if you allow me to fix the mistake we did. Kim, will you marry me? Yes, Jacob. Yes! Sagot niya habang inaabot ang kanyang mga daliri sa akin. Tumayo siya at humalik sa akin. Nagtapos ang gabing yun sa fireworks na tumagal ng halos 1 oras. Kim POV. Hanggang ngayon ay lumulutang pa rin ako sa alapaap. Tinatanong ko ang Diyos, ano bang nagawa ko maganda sa buhay ko at tila binubuhos na lahat ng pagpapala sa akin. Binayayaan ako na mabait na biyanan at maalagang asawa. Tila ako prinsesa kanina sa ginawa ni Jacob na pagpropose sa akin. Hindi ko inaasahang gagawin yun ni Jacob sa harapan ng maraming tao. Mga hindi basta-bastang tao dahil parte lang naman sila ng royal family. Hindi ko din inakalang naka-ere na pala sa balita sa buong Middle East ang nangyaring proposal. Oo nga naman, paanong hindi mangyayari yun? Puro hari at reyna nga palang kasama namin sa auction. Napaka-magical ng sandaling yon. Pakiramdam ko, huminto ang lahat ng nasa paligid ko simula pa lang na makita kong tumutugtog si Jacob ng piano sa harapan naming lahat. Lalo na, nabigla siyang lumuhod sa aking harapan. Hindi ko na napigilan ng tuluyang pagpatak ng aking mga luha. Naka-receive ako ng napakaraming mensahe mula sa aking mga staff at mga kasamahan sa opisina mula Dubai at Kuwait. Hindi ko naman sila masagot isa-isa. Ang plano ko ay mag-post na lang ako ng official sa aking social media account. Pero naalala ko sila mama. Pag nalaman nila to, ay hindi ko alam kung anong gagawin nila. Kaya minabuti ko na lang na mag-reply na lang sa susunod pag may panahon na ako. Sa ngayon, inanam namin ko muna ang sarap ng isang bagong engage. Malayong-malayo sa nangyari sa amin noon ni Matthew. Wala naman kasi talagang engagement na naganap sa pagitan naming dalawa. Mutual understanding lang ang pagpapakasal kami. Once matapos ang aking kontrata sa Dubai, nagkasundo lang kami bago ko umalis papuntang Dubai para sana may assurance kami sa isa't isa na may babalikan pa ako at para ipaalala sa akin na may babalikan pa ako sa Pilipinas. Pero iba ang nangyari. Ako ay magbalik bayan. At kaya ako sila sinerpresa noon ay dahil nagmadali na ako makauwi para sana makasal na kami ni Matthew. Nang sa gayon ay makuha ko na siya papuntang Dubai. Pero dilubyo ang nangyari sa pag-uwi kong yon. Pagdating sa penthouse namin ay lumapit naman si Mami at Daddy sa akin. Kim! Yumakap si Mami sa akin na mahigpit. Congratulations sa iyo, iha! Masayang-masaya na sabi ni Mami. Congratulations sa inyo, iha. From now on, officially ikaw nang bahala kay Jacob. And I know that you are going to be a good mom to your kids. Kasi kung si Jacob nga napatino mo, kidding aside, salamat iha sa pagtanggap sa aming anak. Sabi naman ni Daddy. Sa totoo lang po, ako po ang swerte kasi kayong binigay sa akin ng Panginoong pamilya nyo ang binigay niya sa akin. Hindi ko po taga inaasahan na balang araw ikakasal pa ako. Bumaling naman ako ng tingin kay Jacob. Napakaswerte ko din po talaga kay Jacob. Sabi ko sa kanila. Lumapit naman sa akin si Jacob at humalik siya sa aking noo. Sige na lovebirds, pumasok na kayo sa silid nyo at na mabigyan nyo na kami ng apo. Magpapahinga na din kami pagod ngayong araw. Sabi naman ni Mommy. Tatawa-tawa naman kami naghihiwa-hiwalay. Kanya-kanya na kaming pasok sa aming kwarto. Hindi pa rin maalis ang tingin ko sa aking singsing nang kami ay makapasok na sa aming silid. Napapangiti ako habang kapit-kapit ng isa kong kamay ang aking daliri na may singsing. Lumapit naman sa akin si Jacob at naglambing. Love, masaya ka ba? Sorry kung natagalan bago ko naamin sa sarili ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Tanong niya habang nakayakap siya sa akin. Nilingkis ko naman ng aking braso sa kanang leeg. Alam mo love, to be honest with you, I never been so happy like this before. Ngayon ko lang naranasan na magbigay para sa sarili ko. Simula nang dumating ka sa buhay ko, parang araw-araw nagkaroon ng saysay ang buhay ko. Dati akala ko, end of the world na para sa akin. Akala ko nga hindi na taga ako makakapag-asawa. Tatawa-tawa kong sabi kay Jacob. If you don't mind, okay lang bang tanungin ko ang dahilan?
Bakit sobrang ilag mo dati sa mga lalaki? Tanong ni Jacob sa akin. Nakatitig siya sa aking mga mata at naghihinti ng sagot mula sa akin. Bumuntong hininga muna ako saka ako sumagot sa kanya. Jacob, total mag-asawa naman talaga tayo. Mayroon kasi akong hindi magandang karanasan mula sa fiancé ko dati. I don't know kung nakwento ko na ba ito nung nalasing ako sa Boracay. Umiling naman si Jacob. Sumagot siyang bahagya ko lang itong nabanggit sa kanya, kaya naman nagpatuloy na ako sa pagkukwento. Yung fiancé ko kasi, nabuntis yung kapatid kong babae. OFW kasi ako talaga sa Dubai nung nagkita tayo sa Boracay. Then isusurpresa ko sana silang lahat dahil dapat ikakasal kami ni Matthew. May ex-fiancé, once na umuwi ako, kaya lang ako pala yung nasurpresa kasi buntis na pala yung kapatid ko. And worst, alam ng parents ko, pero wala silang ginawa. Pagkos ipinatira pa nila sa bahay yung dalawa. So I decided not to go home for a long time. Not until nung pinilit mo akong umuwi para magkita tayo nila mommy. Mahaba kong kwento sa kanya. Don't worry Kim, hindi ko pinapangako magiging perfectong asawa ko. Pero araw-araw ipapakita ko sa'yo kung ano ang the best na kaya kong gawin para mapanatiling maayos ang ating pagsasama. And thank you for letting me into your life. Malambing na sabi ni Jacob. No Jacob, thank you for making me believe in love again. Sagot ko naman sa kanya. Siniil ko siya na mariin na halik. Isang halik na mapusok at mapangakit. Nahiga ko sa aming kama at malandi ko itong pinapalapit sa akin gamit ang aking daliri. Nakangiti naman siyang lumapit sa akin. Inamoy niyang aking buhok pababa sa aking katawan. Nagsimulang gumapang ang mga kamay ni Jacob sa aking katawan. Ang bawat paghaplos niya ay nagbibigay ng kakaibang sensasyon sa aking buong sistema. Bigla naman siyang humiga sa aking dibdib. I love you, Kim. Sabi nito sa akin. I love you too, Jacob. Malambing na sabi ko sa kanya. Walang tigil ang pagring ng aking cellphone. Napapakapit pa ako sa isa kong mata sa pagtama ng isang sinag ng araw sa aking muka. Ang bilis ng araw. Parang kakapikit ko pa lang ng mata. Ngayon ay umaga na kaagad. Nakayakap sa akin si Jacob habang kapit ko ang cellphone upang tingnan ang taong tumatawag sa akin. Good morning, love. Malambing na bati sa akin ni Jacob. Nahihiya pa ako humalik siya sa aking labi. Love, tinakpan ko ang aking bibig. Pero nagpumilit siyang humalik sa akin. Good morning. Yayapos-yapos pa muli si Jacob sa akin. Naglalambing na naman to sa akin. Pero kailangan kong putulin ang aming paglalambingan. Love, sasagutin ko lang tawag sa akin ni Gabriel. Baka importante. Tugon ko sa kanya. Okay, love. Humahalik pa siya sa akin bago niya binitawan ang pagkakakapit niya sa akin. Tumayo naman ako. Ngingiti-ngiti akong napakagat sa aking kuko. Nang sagutin ko ang tawag ni Gabriel habang nakamasid ako kay Jacob mula sa pagkakatayo ko sa harapan ng aming bintana. Hello ate, kamusta ka na? Masayang pagbati sa akin ng aking bunsong kapatid. Oh Gabriel, okay naman. Kasama ko si Kuya Jacob mo ngayon. Bakit napatawag ka na kaaga-aga? Sagot ko naman sa kanya. Hindi ako sanay na tumatawag sa akin ng ganitong oras si Gabriel. Ay, sorry ate, anong oras pa lang ba dyan? Akala ko tanghali na. Hello Kuya Jacob. Sagot naman niya sa akin. Hi Gabriel, kamusta na? Sigaw naman ni Jacob bilang pagbati sa aking kapatid. Okay naman kuya, pasensya na sa abala, napaaga at masyadong tawag ko. Sabi ko pa sa kanya. Okay lang, inigising din naman taga kami ngayon. Tumayo naman si Jacob sa kanyang pagkakahiga. At nagpaalam na muna sa akin. Siya Gabriel, mauna na muna ako sa inyong magkapatid. Sabi niya kay Gabriel. Humalik naman siya sa akin at bumulong. Mag-shower na muna ako. Iwan ko muna kayo magkapatid. Okay Han, take your time. Sagot ko naman sa kanya. Bumalik naman ako na pakikipag-usap kay Gabriel. Kung makikiusisa sa kanyang sasabihin. Gabriel, sige na, ano yon? Umalis na Kuya Jacob mo. Sa lahat sa pamilya namin, si Gabriel lang ang nakakaalam sa estado ng aking buhay at sa lahat ng kaganapan ng aking buhay. Bakit ka taga napatawag na ganitong oras? Alam kong importanteng sasabihin mo.
Tanong ko sa aking bunsong kapatid. Ate, sorry. Makikipagkwentuhan lang naman sana talaga ako sa'yo. Saka nga pala ate, malapit ang graduation ko. Summa cum laude ako. Makakauwi ka ba? Para sana nandito ka din sa araw ni sabitan ako ng medal. Naglalambing na sabi ni Gabriel sa akin. Asus, ang bunso namin naglalambing. Sagot ko naman sa kanya. Syempre naman, uuwi ako. Pwede ba namang wala ako sa pinaka-importanting event sa buhay ng kapatid ko? Sagot ko naman sa kanya. Alam na ba ni Kuya ang nangyari sa'yo? Kung bakit ayaw mong ipaalam kay mama lahat ng detalye tungkol sa'yo? Kasi ate, iba ng sitwasyon nyo ngayon. Hindi na kayo kontrata na lang. Totohanan ng kasal nyo. Seryosong sabi ni Gabriel sa akin. Alam ko naman yun, Gabriel. Hahanap pa ako ng tiyempo. Nahihiya din kasi ako sa pamilya ni Jacob. Napaka-perfecto ng kanyang pamilya. Halos anak ng turing sa akin nila mami. Mga trato ng isang magulang sa kanyang anak na ni minsan ay hindi ko naranasan kila mama. Napapabuntong hininga kong sabi. Sa totoo lang, Gabriel, nahihiya ako kay Jacob at sa pamilya niya. Siguro kung umuwi man ako, hindi ko na muna isasama si Kuya Jacob mo. Ako na lang munang uuwi. Kakausapin ko siya na masinsinan. Seryosong sabi ko sa kanya. Ganun ba ate? Sige, ikaw bahala. Basta ate, aasahan kita sa graduation ko. Huwag kang mawawala. Sige na ate, para makapag-ayos na kayo ni Kuya. Ngayon na din ba babalik niyo sa Kuwait? Sabi pa ni Gabriel. Nagmamadali na nitong binaba ang tawag. Hindi pa man ako nakakasagot sa kanyang tanong. Narinig ko mula sa kabilang linya ang boses ni Nicole. Mukhang umuwi na naman to sa bahay. Aasikasuhin ko din ang aking condo unit once umuwi ako ng Pinas. Pagkababa ko sa aming tawag ni Gabriel, ay siya namang pagpuyod ko sa aking buhok. Nagsimula na ako maglinis ng aming silid. Paglabas ni Jacob, ay inaasahan kong aalis na siya. Pero nagkamali ako. Nagbihis to na kanyang damit at lumapit sa akin. Love, mamayang gabi nang balik natin ng Kuwait. Magstay na lang muna tayo dito sa kwarto. Sasabihan ko nilang muna sina mami na sila na lang muna pumunta ng mall. Sa France na tayo mamili ng ibang damit at magamit mo para less hassle sa ating magbibit-bit. Saad naman niya sa akin. Ninervyos ako niyang bahagya dahil akala ko ay narinig niya ang tungkol sa pinag-usapan namin ni Gabriel. Sige Han, tamang-tama. Tinatama din ako lumabas ngayon. Siguro maghahanda na lang ako ng ating kakainin. Sagot ko naman sa kanya. Ngumiti naman si Jacob sa akin. Mapang-akit ng ngiti. Alam ko nang ibig niyang sabihin. Napangiti naman ako sa kanya pabalik. Bye Mommy, Daddy. Pagkaway namin mula sa pintuan. Bye lovebirds, enjoy! Nakangiting sabi ni Mommy sa amin. Hinintay muna kaming makaalis sila Mommy. Pagkasara ng pintuan, ay siya namang pagsunggap ng halik sa akin ni Jacob. Tila kanina pa ito nag-iinit para sa akin. Binuhat niya akong papasok sa aming silid, habang ang aking mga paa ay nakasaklay sa kanyang bewang. Patuloy na nagpapalitan ng aming mga labi. Inawat ko naman muna si Jacob sa nais itong gawin namin. Kailangan kong lakasan ng aking loob at kausapin to. Nakapangako na ako kay Gabriel at ayokong baliin yon, lalo na at nagsumikap ang kapatid kong makamit ang pagiging summa cum laude niya. Love, wait lang. Gusto muna kitang kausapin tungkol sa pagtawag ni Gabriel sa akin. Sabi ko kay Jacob, hindi naman to huminto sa paghalik sa aking katawan. Love, pagtawag ko sa kanya. Huminto din siya panandalian, saka siya naupo sa gilid ng aming kama. Ano yun, love? Bakit nga pala napatawag si Gabriel na ganitong oras? Tanong niya sa akin. Love, graduation na kasi ni Gabriel next month. Summa cum laude siya. Gusto ko sanang umuwi para makaselebrate kay Gabriel. Malambing kong sabi kay Jacob. Tumitig siya sa akin. Wala namang problema, love. Kahit naman nasa iyo na tayo, pwede ka pa rin umuwi. Biglang naging seryoso naman siyang humarap sa akin. Honestly, love, papalabas na sana ako ng pinto kanina. Pero hindi ko mo sinasadyang marinig ang pag-uusap niyo ni Gabriel. Kung hindi ka pa handang ipakilala ko sa buong pamilya mo,
Wala namang problema. Naiintindihan kita. Nakangiti niyang sabi sa akin. Hindi naman sa ganon. Hindi mo kasi naintindihan. Napabuga ko ng malakas na hangin. Ayoko lang naman tagalab sabihin sa'yo kasi nahihiya ako. Napayuko ako, ngunit kinapitan ni Jacob ang aking ulo upang iangat to. Hindi ko sanang gusto malaman mo pa kung ano mangyayaring gulo sa pamilya namin. Like close to 2 years ago. Pero okay lang, love, para alam mo lahat ang nangyayari sa akin. Kasi love, yung kapatid kong babae na si Nicole, ang papa ni Ava, ay ang ex-fiancé ko. Hindi naman siya nagulat sa sinabi ko na pinagtaka ko. Nakangiti lang siya sa akin. Bakit naman ganyan ang reaction mo, love? Ang weird mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Love, alam ko ng lahat tungkol dyan. Lahat ng nangyari sa buhay mo alam ko. Wala pa noon. Anong silbit ako naging asawa mo? Kinapitan niya ang aking kamay. Mata sa mata niya akong kinausap. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hayaan mo'y umagabriyado sa'yo. Kahit na sino pa yan. Poprotektahan kita. Hindi ko hayaan mo'y manakit sa'yo ulit kagaya na nangyari sa'yo dati. Seryosong sabi niya sa akin, saka siya humalik sa aking noo. Kaya uuwi tayo ng Pilipinas? Sasamahan kita. Ako niyang bahala mag-arrange ng ireregalo natin para kay Gabriel. Mag-travel tayo sa Europe pagbalik natin ng Italy. Pwede mo siyang isama na pabalik natin. Kaya magstay muna tayo sa Manila Pen Hotel ng kahit 4 days. Mga 1 week to stay tayo ng Pilipinas para makapaghanda din si Gabriel na gagamitin niya sa tour natin. Kung gusto mo, isama mo din siya sa office para makapag-training na siya. Diba gusto mo siya makuha pagkatapos ng graduation niya? Nakangiti niyang sabi sa akin. Paano mo nalaman pati ang tungkol doon? Napatitig kong tanong sa kanya. Malandi ko siyang initian. See? I told you. I know everything about you. Connections, love. Pangaasar niya sa akin, sabay tawa na malakas. Napangiti na lang din ako sa kanya. Thank you, love. You're the best. Sambit ko sa kanya. Tumayo naman to at binuhat ako. Dumiretso kami sa banyo. Binuksan ni Jacob ang tubig sa shower. Maririnig ang lagaslas ng tubig. Dumadaloy ang maligamgam na tubig sa aming mga katawan. Umuusok-usok ang buo naming paligid. Tila kami nasa sauna area sa kapad ng usok sa loob ng aming banyo. Bumakat ang hubog ng aking katawan sa manipis na pantulog na aking suot-suot. Mabagal na huminto ang aming paligid. Mabagal na kumurap-kurap ang aking mata sa pagtitig sa nagtutumindig na sandata ni Jacob. Bahagya pa ako napapakagatlabi. Tila may mahinang musikang mapang-akit na tumutunog sa aking tenga. Nagiinit ang aking katawan sa mga tagpong iyon. Umikot naman sa akin ni Coran si Jacob. Malandi niyang hinalikan ng aking leeg. Habang ang kanyang kamay ay walang sayang pinapagapang niya sa buo kong katawan. Malalakas sa pag-ungol ang aking naianas. Nakakabalutag ang aking asawa. Mula nung unang beses na kami magtalik, ay palagi na siyang hinahanap-hanap ng aking kalamnan.